Saan ang kalusugan ay number 1? 21st KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2012 CMMA finalist for Best Radio Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mausaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Mga kasama, ayon po sa datos ng World Health Organization, ang Pilipinas ay ika-9 sa 22 mga bansa na may pinakamataas na insidente po ng tuberculosis o TB. Ang detalye ng Fast Fact na ito sundan sa kabuuan ng programang Radyo Mo sa Nutrisyon. Ako po si Rod Marcelino at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 4. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog. Magandang hapon mga kaibigan, mga suki, mga mami, daddy, mga chikiting, lolo at lola. Ay, sa mga senior citizens natin na nakikinig. Sa narinig ninyong intro kanina mga kasama, abay siguradong marami tayong matututunan sa talakayan natin ngayong hapon. Of course, isang mainit na pagbati muna sa ating gabay sa tuwid na daan patungo sa wastong nutrisyon at kalusugan. Ang laging masigla, Executive Director po ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. A pleasant afternoon po, Asek Bernie. And lovely afternoon to you, Rod. At of course, sa atin din mga tapat at masugid na listener. At dagdag ko sa sinabi mo, Rod, kanina, nangunguna ang India, kasunod ang China, Indonesia, Nigeria, South Africa, dun sa mga bansang may mataas na insidente ng tuberculosis. Kabilang din sa listahan ang Bangladesh, yung Cambodia dito sa ating mga kapitbahayan, Vietnam. Tapos doon naman sa malayong African continent, yung Ethiopia. Sa South Asia, yung Pakistan. Opo. At yung Democratic Republic of Congo. So iba-iba, no? Iba-iba yung countries na matataas din ang incidence ng tuberculosis. Dito sa atin, sa Pilipinas, ang TB yung pang-anim sa mga nangungunang sanhi ng mortality or pagkamatay. At ang buwan naman ng Agosto, maliban sa pagkilala at pag-celebrate natin as Breastfeeding Awareness Month, ay siya ring National Tuberculosis Awareness Month. Ayun. Oo. At sa panahon na ito, kahit marami na tayong alam at meron na rin tayong protocol sa pag-treat ng TB, nakakapagtaka na marami pa rin ang may TB at namamatay dahil sa sakit na ito. Naku, bakit po ganun, Asek Bernie? Hindi ko yan masyadong masasagot, kaya tayo nag-imbita, Rod. Ayan. Oo, at ang ating guest resource person dito mismo sa loob ng studio ay walang iba kundi ang officer in charge. Ayaw pa niya magpa-promote bilang director ng Infectious Diseases Office ng National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health. And I'm referring to none other than Dr. Rosalind Vianson or Dr. Lynn. Welcome po, Dr. Lynn, sa Radyo Mo sa Nutrisyon at good afternoon. Magandang tanghali din po sa inyong lahat, Ma'am Bernie, and of course kay Sir Rod, at sa lahat ng mga milyon-milyon yung tagapakinig dito sa inyong radyo. Magandang hapon po or magandang tanghali sa inyong lahat. Ayun, magandang tanghali din po, Dr. Lynn, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Alright, diretso na tayo sa ating talakayan. Napaka-interesting ang ating topic at gaya ng sinasabi nga natin, sigurado marami silang matututunan, partikular sa sakit na TB. Okay, unang tanong ko po kay Dr. Lynn.
ano nga ba, ma'am, ang tuberculosis o TB? Ang tuberculosis o TB ay isang uri ng sakit na sinasabi nating ang kadahilanan nito, ang sanhi nito, ay isang mikrobyo or Opo. bakterya na kung saan pagka nagpasalin-salin ng bakterya niyan, lahat ng nakakuha o nakalanghap ng bakterya niyan, Posibleng magkaroon din. posibleng magkaroon ng tuberculosis or TB. Noong unang panahon, ang tawag nila dyan, thesis. So, kung mga lolo, Pang no? masters at saka pang PhD. Oo, lolo't lola Thesis. natin. Thesis ang kaya tawag pala na. naririnig ko rin Tisiko. doon. Tisiko, oo. Yung somebody who has Opo. thesis or TB, tisiko. Tisiko. Kaya ang sakit na ito ay tinatawag nating infectious kasi nga ang sanhi niya talaga ay mikrobyo. Ayun. So, ibig sabihin nakakahawa. Nakakahawa, nagpapasalin-salin sa mga tao, kaya kailangan gamutin talaga siya. Otherwise, hindi mo siya magagamot kung hindi mo gagamutin yung taong may sakit na TB. Kaya pala patuloy na tumataas din yung Oo. datos. Paano Oo. ba, Doc Lynn, paano ba siya na-transmit? Okay. Yung isang taong may sakit na TB, kadalasan yan inuubo, no, magbabahing, maglalabas ng plema, at pagka nagbahing siya, lalabas yung mikrobyo dyan sa may paligid, sa may environment. Yun namang isang tao na walang kamalay-malay, malalanghap niya yon. Oo. Pag nalanghap niya yon, kasama ng kanyang sigurong mababa ang resistensya, siya naman ngayon magkakaroon ng sakit na TB. And then, papasa yun ang papasa. So, we can see na pagka mababa ang resistensya mo, halimbawa, ikaw isang bata pa lang, hindi pa fully mature ang iyong immune system na tinatawag, madali ka talaga magkaroon ng sakit na tuberculosis kasi nakukuha siya sa paglanghap ng mikrobyo na nandyan sa ating environment or yung droplet na tinatawag. Tapos, Doc, pagka nalanghap mo yung droplet or yung saan siya pumupunta? Saan pumupunta sa katawan natin? Pumupunta yan po, ma'am, sa baga, kaya ang first manifestation ng isang taong may sakit na TB ay tagang ubo. Inuubo siya ng mga 2 or mahigit pa or 3 linggo. And unti-unti yung ubo na yun nagiging productive or yung nagkakaroon ng plema. Sinasabayan na ngayon siya ng paglalagnat, panghihina ng katawan kasi nga it's something infectious, may microbe yung kumakain ng ating resistance or immune system. Kaya yon mga manifestations niya, talagang manifestation din ng isang taong mayroong karamdaman na ang sanhi ay mikrobyo. Tapos, kalaunan niyan, makikita natin unti-unting nangangayayat na yung tao, walang ganang kumain, masakit yung mga dibdib at yung likod, yung kalamnan, until eventually, pagka malala na siya, maglalabas na siya ng dugo. So, pasantabi sa mga kumakain, maglulura na siya talaga ng dugo. And at that point, yun na yung, wala na, bale, anong tawag doon? Parang siya na yung pinaka-serious stage ng tuberculosis? Yes, pwede natin sabihin ganun, ma'am, kasi indication niya na pagka may dugo, medyo may konting disruption na yung ating blood vessel, kaya lumabas yung dugo. Ang kadalasan lang din sa TB po, although pumupunta siya sa baga, wag natin ding sabihin na hindi siya pumupunta sa ibang parts, ibang parts ng katawan, sa buto, sa meninges na tinatawag o yung nakabalot sa ating brain, sa mga genital organs, diba? sa skin. Yes, ma'am. Tapos dito rin sa joints. Basically, any part can be afflicted with a disease called tuberculosis. Common lang yan sa baga po. So, paano po malalaman kung ang isang tao ay maliban sa ubo siya ng ubo? Oo, at paano ang mga symptoms ng TB? Yun nga po, meron siyang ubo, tas nilalagnat. So, ang talagang yung lagnat niya, yung hindi natatanggal? Hindi natatanggal. Tapos minsan tumataas siya during evening, nag-high grade fever siya. Bakit ganun, Doc? It's related dun sa pag-reproduce ng bacteria. So, siguro nagre-reproduce sila ng marami, they're actively reproducing, and usually nangyayari yan sa night time, sa hapon. Tapos, maliban doon, ano pa ang mga paano malalaman kung ano? Kailangan ba siyang i-test o para ma-confirm kung may TB siya? Ganun? Actually, ma'am, ang battle cry natin ngayon sa National Tuberculosis Program is kapag umuubo ka ng 2 linggo o mahigit pa, magpatingin ka na kaagad magpakonsulta na kaagad sa ating mga health workers, sa doktor, para ma-examine ang plema. Because yun lang pag-examine ng plema will be the only way for you to say na ikaw ay talaga may sakit na tuberculosis. Kasi po, pag in-examine ng plema, doon mo makikita yung mikrobyo.
So pagka nakita mo yung mikrobyo, you have now the evidence na talaga nga ikaw ay may sakit na tuberculosis. Sino po ba ang kinakapitan ng mga mikrobo na yan? Namimili ba sila? Meron ba silang gender specificity? Meron bang bata or age? Ano? Base po sa ating mga nakaraang surveys, this is common among the male population, pero konti lang ang lamang niya sa female. Common siya dun sa mga tinatawag nating productive age group or yung mga kasalukuyang nagtatrabaho or nasa economically working group. Mm-mm. But then again, we would also say na wala ang nai-spare sa sakit na TB. Oo. Even bata, lalo na yung mga bata, yung may mga edad na kung saan mababa ang immune system nila, yung may mga sakit na diabetes, yan madaling tabaan. Pati rin? Opo. Kasi Kahit mababa ang healthy resistance. Yes, ma'am. Ganun. Kasi mababa ang resistensya nila. Itong mikrobyo na to, ito yung tinatawag nating opportunistic. Kumbaga, opportunista siya. Gustong-gusto niya yung katawan ng tao pagka ikaw ay mahina, kapag ikaw ay hindi pa develop ang iyong immune system tulad ng mga bata at ng mga elderly. So, while it's common among the male population, among the productive age group, we always say that it does not spare anyone. Anybody can get the disease. Equalizer din pala siya. Yes, ma'am. And then sabi natin kanina, 6th siya dun sa ranking ng top causes ng mortality. Mga ilan po ang namamatay sa atin ngayon? Pag 6, yung place 6 siya. No? Okay. Yung 6th po, that's roughly around 23,000-25,000 per year. But then, prior to that, talagang Philippines mataas, halos doble po, ma'am. As early as 1990s, medyo talagang mataas ang namamatay sa TB. And even before, mas mataas pa kasi wala pang nadidiscover mga gamot. Oo. Ayun, pag-usapan natin yung treatment pagkatapos ng ating gap. Alright mga kasama, mga kaibigan, pwede ninyong pakinggan muli at mapanood pang ating episode ngayon at mga nakaraan sa Radyo Mo sa Nutrisyon channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word lang po yung Radyo Mo sa Nutrisyon. Pwede nyo rin po kaming maging friend sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Isang word din lang po yun, Radyo Mo sa Nutrisyon. At i-follow nyo rin kami sa twitter.com/Radyo Nutrisyon naman. At kung may mga tanong ho kayo tungkol sa ating topic ngayong hapon tungkol sa TB, i-text nyo lang pong inyong mga tanong sa 0921-431-1044, 0921-431-1044 for smart users. At para naman sa Globe users, mga kasama, 0927-863-7771, 0927-863-7771. Pwede rin kayong tumawag sa 882-2374. Yan ay kung medyo nagtitipid sa load. Pero may landline naman aseg nun sa bahay. Tumawag ho kayo sa ating palatuntunan at magtanong. Samantala, break muna tayo sandali mga suki para sa ating text question of the day. Ma'am Bernie? Madali lang po ulit kasi mabait naman tayo, Rod. Opo. So, ang tanong po ay magbigay ng dalawang sintomas ng tuberculosis o TB. Dalawa lang. Dalawa lang. Oo. Hindi pwede namin hinihingi yung lahat. Oo. Pero dapat dalawa. Dapat dalawa lang. Madali lang kasi sagutin. Tama, oo. Kakabanggit lang ni Dr. Lynn. I-text nyo lang pong inyong sagot sa ganitong format: full name, space, address, ang space mga kasama, of course, ang sagot sa tanong ng ating ninang, at isend po sa 0919-884-0659, 0919-884-0659. Ang unang 6 na makakapag-text ng tamang sagot mga kasama, syempre may premyo. Tig 50 pesos load ang magkakaroon ho kayo. 50 pesos, i-unli nila yun, 2 days na. Ganun ba yun? Okay mga kasama, magbabalik po ang ating palatuntunan, ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Maging matalino, masino at praktikal sa pagpaplano, pagmimili at paghahanda ng masustansyang pagkain para sa pamilya. Ngayong panahon ng krisis kung saan mataas ang presyo ng mga bilihin, mahalaga ang pagiging matalino, masino at praktikal. Lalo na sa pagplano, pagbili at paghanda ng mga masusustansyang pagkain ng pamilya. Pumili ng mura ngunit masustansyang pagkain katulad ng lamang loob ng karne, maliliit na isda o alamang, butong gulay, buto-buto, itlog at mga gulay. Maaring haluan ito ng mga halamang ugat para sa dagdag ng sustansya at kalorya. Bumili ng mga
pagkaing napapanahon, maghanda ng one-dish meal tulad ng ginisang munggo o sinigang. Bumili din ng fortified foods. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Napaka-importanteng paksa ngayon ng sakit na tuberculosis o TB. At ang ating panauhing resource person ay walang iba kundi ang ating pong officer in charge ng Infectious Diseases Office ng National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health, si Dr. Rosalind Vianson or si Dr. Lynn. So, ako naman magsimula, Rod, sa second batch ng questions para kay Dr. Lynn. At punta tayo dun sa gamutan. Kasi ang theme ng ating episode ay salot na TB, puksain. So, Doc, paki-explain naman po ano yung treatment protocol sa ating tuberculosis. Dati kasi sinasabi nila ASEC mahirap itong gamutin, pero ngayon napakadali na lang. Parang noon pag malaman mo na may TB, parang forever ka na may TB. At yung impression ng iba, naku, nakakatakot. Kaya yung iba, pati yung mga kutsara, pinggan sa bahay, separate nila. Totoo. So, Doc, paano po? Yun ang magandang naging resulta ng mga pagsusuri. Kasi sa ngayon, ang talagang sinisigaw na natin, TB is curable. Nagagamot ang TB, may gamot para dyan. At ang mga gamot nga lang natin binibigay, medyo may karamihan. So, siguro yun yung kinakatakot pa rin ng iba dahil kung yung ibang antibiotics, inumin mo lang ng 7 days, the most is 14 days, ito, buwanan ang gamutan. Kasi talagang kailangan puksain mo yung iba-ibang klaseng population ng mikrobyo and sa pag-aaral, 6 months ang kailangan para gamutin ang sakit na tuberculosis. At iinom ka ng 4 na klaseng gamot. Araw-araw po yun. Kailangan hindi tayo magmimintis. 4 na klase yan. Ang kagandahan po yun, Doc, excuse me, puro po yun antibiotic? Opo, puro yun para paptayin yung mikrobyo na so, mga strong yan and quite specific for TB. Ayun. Very specific for TB at pinapatay niya yung iba-ibang klaseng population ng tinatawag nating TB bacteria na nandyan sa ating mga baga. Matagal siya, gusto namin paliwanag na matagal siya, kailangan talagang pagtiyagaan kasi hindi ko mo nakaramdam na tayo ng parang kaginhawahan, na wala na yung ating ubo, na wala na yung lagnat-lagnat, akala ng mga umiinom ng tao okay na. Balik ulit sa bisyo. Yun yung nagpapasama lalo kasi kinikiliti mo lang yung mikrobyo kapag gano'n. So, talagang kailangan kumpletohin yung 6 months treatment. And it has been endorsed by WHO na yung tinatawag nating DOTS or yung DOTS. That stands for TB Directly Observed Treatment Short Course. Isang mabisang pamaraan para sa pag-inom ng ating gamot na yon. Meron tayong katuwang, meron tumitingin sa atin, umobserba na talagang iniinom natin yung gamot kasi ang layunin lang naman natin is mapagaling yung pasyente and hopefully after 6 months mangyari na siya ay gumaling and talagang maging mas maayos ang kanyang pamumuhay laban sa TB. Doc, easy treat natin kunwari, halimbawa si Rod nagkaroon ng TB, pupunta siya sa health center. Paano po yun? Walk through dun sa process na yan. So, siguro si Sir Rod, umpisa, sabi natin, nag-uubo kayo. And then, you got aware na pagka inuubo pala. Mga 2 linggo na. Yung ubo ko. Sa health center. Pagdating sa health center, syempre with all the interviews. Wala na yun. With all the interviews, kukunin ang timbang kasi importante yan. Ang first thing na i-request po sa atin, magpa-examine ng plema. Okay, so we have to comply sana. Yung tinatawag na sputum examination. So, magbibigay kayo ng inyong plema, i-examine nyo ng ating mga laboratory. Doon mismo, Doc, sa health center. Sa health center, pwede yan. Yun nga lang, medyo may karamihang specimen sa kukunin kasi kailangan iba-ibang parte ng araw. Pero gaano katagal, Doc, para malaman nila na talagang positibo sila sa sakit na TB? Right there and there? Pwede, right there and then pagka-confirm ka, right there and then, bibigyan ka ng gamot. So,
instructionin ka, Sir Rod, na day 1, ito yung iinumin mong gamot. Gusto namin makita. You can even drink in front of the health worker para to be sure na you took the medicine, walang nangyari sa iyo. So, you can really take the medicines all throughout. At yun ang gagawin. Talaga may umuobserbang, umiinom ka. Pupunta sa iyo, sa bahay mo. Yes, So, yes, dapat ma'am. alam din kung saan ka nakatira. Oo. O kung malapit ka, parang pinapasyalan mo na lang health center just to Doon take ka your sa medicine. kanila, sa health center, pwedeng uminom. Opo. At libre yung tubig, sir. Minsan nagpapainom sila ng may kasamang tubig Ay, yan. oo nga, Oo. nakita ko yan. Oo. Mineral ba? Yung gamot is ano po? Libre Free ang gamot, din. libre ang Oo. examination. Ano no, di ba? Yung 6 months? Yung 6 months. Oo, Oo, yan. libre. Oo. Tapos, yung 4 na klaseng gamot, nandoon na yon. So, actually, pagdating sa gamot, wala nang bibilhin ng pasyente. Just have to comply na iinumin mo siya araw-araw, and then during periods na kailangan magpa-examine uli ng plema, ikaw comply lang po natin kasi importante talagang fina-follow up or minomonitor yung ating plema while we are on treatment. Oo. Doc Lynn, meron akong kaso noon na expirate siya. Expectorate. Pagkatapos walang lumalabas na Plema. Na plema. Actually, yun ang Paano isang, pero may mga pamaraan naman po yan. Iba. May parang, Oo. yung iba tinatawag na steam inhalation, yung papausukan lang, mai-induce Para na lumabas magkaroon siya. ng plema. Yung iba, nire-request nila, sige, kung mahirapan ka ngayon, sa gabi, tuturuan sila yung proper paghiga para ma-stimulate yung mucus Production. secretion. Then, kinabukasan, upon waking up, you can get your collective. Kasi yung iba, akala nila kung walang lumalabas na phlegm, wala silang TB. Yeah, exactly. Oo. At magaling na. Yung Oo. ibang dating umuubo, kung wala ng plema, magaling na raw sila. Hindi po. So, yung ordinaryo nating mamamayan, pwede siyang pumunta sa health center, basta hanapin lang niya yung Yung nakalagay. dots. Oo, TB dots. Ibig sabihin, nagpro-provide sila ng serbisyo na gano'n. Yes, ma'am. TB services are Oo. available. And, ang kagandahan kasi ngayon po is we even tap other private facilities na kung saan naggagawa din sila ng TB services. I think even sa mga hospital, Yes. meron din, no? Sa outpatient. Oo. Yes, ma'am. TB Oo. dots, oo. outpatient. It's basically the same services that they provide. Libre yung sputum, libre yung gamot. Oo. At saka, yun ang nakakatuwa ngayon, Rod, kasi Opo. dati, pag pumunta ka sa health center o kaya sa barangay health station, walang-wala. Oo. Walang mga tao, walang material, Walang mga gamot. Oo. Oo. Pero ngayon, di ba ikaw chair ka dati Yes, ng kompleto. Committee on Health sa Zamboanga Talaga. City. No. Nakakatuwa naman. Naging katuwang ko rin itong mga Mga health mga health worker, workers, BNS, no? Sa oo. kampanya laban sa TB. Oo. So, di ba ngayon, marami, so wag nang mahiya o matakot yung mga tao na, di ba, ayaw nilang pumunta kasi nakakahiya daw. May stigma pa ba yan, Doc Lynn? Yes, apparently yun ang medyo gustong labanan pa rin ng programa na may stigma pa rin. Pero as much as possible po, yung stigma sana ma-reduce siya, and it has reduced naman kahit papaano, natuto na yung mga taong maging mas open kasi services are available. I-avail lang Oo, nila. Yes. Maidagdag ko lang yung sinabi ni Asik Bernie, no? At mai-share ko lang yung ginawa namin sa health center namin dahil yung iba nga nahihiya. O baka malaman ng kanilang kapitbahay may TB siya, syempre, alam naman natin kung ano yung impresyon ng ibang tao. Ang ginawa namin, Doc at Asek, sineparate namin yung lugar na kung saan pwede sila magpatingin. So, hindi mismo sa loob Hindi ng siya sa general, kung saan talagang pumupunta yung mga residente ng barangay. Kung hindi, naghanap kami ng lugar sa likod ng health center, doon namin ginawa yung TB. Para yung mga pumupunta, okay, secret, doon sila pupunta. Okay, dito kayo para kumonsulta. Pare-pareho sila. Pare-pareho sila. Di ba yun na po ang sistema ngayon? Yes, diba? yung trinatriage. May specific na lugar, ma'am. Opo. Pero hindi naman nila tinatago sa likod. Kahit kung saan nga siya nakafronta, di ba? Actually, may purpose din yun na kaya sila sineseparate kasi halo-halo doon infectious nga to. So, parang hinihiwalay mo kaagad from the point of contact yung infectious versus non-infectious. So, hindi mo na spread yung illness kung dyan pa lang hiniwalay mo na sila kaagad. Ayun. Doc Lynn, bakit naman kung nagagamot ng TB, bakit hindi pa rin natin ito mapuksa? Actually, ang mahirap niyan, may mga various strains ng TB lumalabas ngayon and yung tinatawag nating multi-drug resistant TB. MDR. Na actually, it came from
long history of treatment na yun nga, yung ganong sistema na hindi ginagamot, hindi tinatapos, paputol-putol ang inuman, nakiliti yung mga mikrobyo. So, nung nakiliti, they become resistant. Mas naging active. Tumapang. Yes. Nagre-resist na sila ngayon sa gamot mo. Nilalabanan nila. Samantalang kung noon pa lang, na kumpleto yung gamot, patay yung mikrobyo. Hindi siya magkakaroon ng ganong formation of resistance. At ngayon, lumalabas siya. So, medyo may kahirapan gamutin yung mga ganong klaseng TB kasi nga you need another type of set of drugs na mas mahal, mas mahaba ang gamutan, years na ngayon ang gamutan pag ganyan, at talaga mas marami, mas malakas. Kung noon 4 lang ininom mo, ngayon you may have to take 8 or 10 of these medicines kasi mas mahirap na nga siyang gamutin. Pero Doc, ang tanong ko rin, yun bang drugs sufficient to cure TB o ano halimbawa ang connection ng pagkain or nutrition? Okay, good point, ma'am. Actually, ang TB nga, they describe it now as even beyond the simple clinical disease, no? Meron siyang socio-economic factors. Nutrition plays a big role kasi itinatawag natin to, actually it's the number 1 opportunistic disease. Meaning to say, pagka mahina ang katawan ng tao because of poor nutrition, meron kang malnutrition state, yan ang gustong-gusto naman ng sakit ng tuberculosis. Diyan umaatake mabuti itong mga mikrobyo. Ayan, Rod. So, we have really to maintain a good level of nutrition kasi nutrition will be our source of resistance. Resistance ang kalaban ng ating sakit na TB. So, yun ang magiging sundalo ng ating katawan. So, kailangan din meron siya ng good nutrition. Kain. And we're saying, good nutrition is not expensive nutrition. It's the quality of food. Yes, Maraming nag-aakala kasi ganito lang depende lang yan kung sino ang naghahanda sa pagkain, ma'am. So, Doc, pala paano yung mga bata na halimbawa tinimbang at saka malnourished? So, dapat talaga meron sila ng hindi lang sila i-assess from the health or nutrition perspective. Tingnan na rin sila. Parang gawin na rin na SOP ba yon? Yeah, actually, lalo na kung uubo-ubo yung mga bata. Opo, ma'am, in fact nga, during Operation Timbang, nakakakita kami ng mga batang mababa ang timbang, tapos diretso ng tanong yun. Meron ba may inuubo sa pamilya o kamusta ba ang pag-aaral ng bata? And usual, pag nakita may mga ganun simptomas, binibigyan na siya ng tinatawag na preventive therapy para hindi na mag-progress into TB. Dahil ang laki ng chance niyang magkakaroon ng tuberculosis. Kasi pag nag-evaluate ako ng program sa mga barangay, sa mga lalawigan, Doc Lynn, ang nirarason ng mga bata ay ng mga nanay, kaya medyo mababa yung timbang. Kasi may primary complex, ma'am. Ganun ang sagot nila. Paano ba yun, paano ko siya magre-respond doon? Actually, the primary complex became the result already of the poor nutrition. Kaya siya madaling nagkaroon ng primary complex o yung mahinang baga. Kasi wala nga siyang nutrition to be the source of the resistance na kakailangan ng isang bata. At ang isang bata, dahil bata siya, immature pa ang kanyang mga response system or immune system, kaya kailangan nutrition should be proper enough para mas ma-develop yung kanyang resistance. And this resistance is the one that will fight the tuberculosis. So, ganun ang nangyayari sa isang bata. Meron pa rin, Doc, ng mga pilay-pilay lang daw yun. Ano ba yun? Totoo ba yun na pilay lang? Pero yung pala, na yun, uubo na yung bata kasi napilayan daw. Oo, totoo po yan, ma'am. In fact, sabi nga nila, lagnat-laki, lumalaki lang daw yung bata, kaya nagkakalagnat, may pilay, pero yung pala yung pilay, pag pina-x-ray mo, nag-uumpisa na yung lesion ng TB. So, yun ang call natin sa mga nanay na huwag baliwalain talaga, lalo kapag ikaw ay may anak o na sanggol o bata. Patignan talaga kapag yung bata nag-iba na yung timbang, walang ganang kumain, tapos parang matamlay, may ubo, sa school hindi nag-e-excel, tapos yun, nagsasabi ng batang masakit yung kanyang likod. Wag nating akalain na simple pilay, patignan na natin po kaagad. Connect sa nutrition, Rod. Opo. So, meron tayong tanong? Wala. Okay, mga kaibigan, at this point po ay i-emphasize ko ang mensahe ng ating guest resource person na ang TB or tuberculosis ay may lunas.
Yun daw ang ating isisigaw ngayon. Subalit ito'y nakamamatay din kapag hindi na ipagamot o ginamot. Ang maling nutrisyon at hindi pag-inom ng gamot na prescribe ng doktor ay karagdagang mga dahilan kung bakit marami pa rin namamatay sa mga kababayan natin sa TB. Agad kumonsulta sa doktor kapag may mga sintomas tulad ng ubo na mahigit na sa 3 linggo o higit pa, yung mga pananakit o pananikip ng dibdib kapag umubo, pagdura na may kasamang dugo, pamamayat, madaling mapagod, lagnat, pagpapawi sa gabi, panlalamig at walang ganang kumain. So, paano naman tayo makakaiwas sa TB? Ilan sa mga maaari nating gawin ay agad pong magpatingin sa doktor kung may mga nararamdaman o pinagdududahang sintomas at umiwas sa mga taong nagpapakita ng mga sintomas ng TB, magkaroon ng healthy lifestyle kasama ng pagkain ng wasto at maging malinis sa pangangatawan. Yan. So sa puntong ito po, magpapasalamat na tayo sa ating bisitang tuberculosis expert na si Dr. Rosalyn Vianzon, ang officer in charge po ng Infectious Diseases Office ng National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health. Dr. Lynn, baka gusto niyo magbigay ng parting words. Okay, maraming salamat po at sa lahat ng ating tagapakinig. Ngayon po ay buwan ng Agosto na alam natin itong darating na August 19, bukas po, linggo. Ito ay isang mahalagang araw sapagkat ito po ang related sa ating President Quezon na kung saan presidente po yan pero siya ay namatay sa sakit na tuberculosis. So ibig po lang sabihin niya na kailangan nating gunitain ang ganitong mga pangyayari sapagkat kailangan po nating malaman na ang sakit na tuberculosis ay pwede ring makasawi ng kahit na sino, presidente ka man o hindi. Bagkus ang kainaman, sabi nga po ni Asik Bernie, sa panahon ito, ang sakit na tuberculosis ay nagagamot. Maging maagap tayo sa ating papagkonsulta, maging maagap tayo sa pag-detect ng mga simptomas na ito. Ubo ang isa sa mga pangkaraniwang simptomas, may kasamang lagnat, at ang higit po sa lahat, kapag tayo binigyan ng gamot, atin po talagang tapusin ang 6 na buwan. And of course, together with the nutrition also, we'd like to say na hindi lang enough ang gamot, importante rin ang nutrition sa katawan kasi yan ang talagang natural resistance or natural fighters ng ating katawan na kung saan makukuha lang natin yan kapag kumain tayo ng wasto o tamang nutrisyon. So together po, this August, i-fight natin ang TB. And yung July, it was Nutrition Month. So magkasunod yan. So you start with nutrition for you to fight TB. So maraming salamat and good afternoon po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Dr. Lynn. Alright mga kasama, thank you very much Dr. Lynn. Mga kasama, narito na po ang ating 6 lucky texters na nakugi ng tig 50 pesos na cellphone load. At sila po ay sina Samantha Garan ng Pantal, Manawag, Pangasinan. Nilalagnat at inuubo ng 2 linggo. Alright, tama. Next winner, si Neneth Jimenez ng City Homes, Molino, Bacoor, Cavite. May ubo mahigit 2 linggo at nilalagnat sa hapon. Alright, ang pangatlong winner naman ay si Susan Madrigal from Barangay Paho, Balud, Masbate. Balud. Masbate. Dumudura ng dugo at nangangayad. Nangayayad. Alright, ang ating pang-apat na winner, Ma'am Bernie from Taguig City, malapit lang dito sa atin. At ang kanyang pangalan ay Bernie din. Ay, ano kaya si Bernie Ignacio. Walang ano rito, ma'am. Sinabi kong babae ba siya? Bernie Ignacio from Pinagsama, Taguig City. May dugo ang dura at 2 linggo o higit pa ang ubo. Ayun. At ang panglima naman ay si Norma Oroseo from Santa Teresita, Quezon City. High fever and coughing for more than 2 weeks. Yun, social nosebleed ako dun, ha? At ang pang-anim naman ay si Albert Martinez. Uy, artista to. From Ibasambales. No, inuubo ng 2 hanggang 3 linggo at may lagnat na mataas. Ayun, congratulations sa ating mga winners. Nakinig talaga kayo, tama. Ha? Congratulations. Kaya pala walang nagtanong kanina. Very clear. Kuhang
makuha nila yung mga tamang impormasyon. Alright, maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Salamat din po sa inyong mga dear listener na sa inyong laging pakikinig sa amin dito sa DZXL 558 kHz at panonood sa www.rmnnews.com/tv. At tandaan mga kasama, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Siyempre, wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong Tandaan aksyon. lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino, kami pong inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikat nyo sa kinabukasan mula sa National Nutrition. Sa bawat sulog ng kamay nilaan, may probinsyanong nakikipagsapalaran. Mga mahal sa buhay iniwan sa kalayunan para magandang buhay maibigay. DZX